dahil magpasa hanggang ngayon ang 20 kilo pesos na bigas na ipinangako ay nananatili na lamang pangarap. Nasaan po ang urban poor? Pagbigyan po natin ng pagkakataon. Wala pa po ba ang urban poor? Okay. Isunod naman po natin. Mula po sa mga kababayan natin, itinuturing natin mga bagong bayani. Pero patuloy naman na hindi nila nararamdaman na sila ay bayani. Sila ay lumabas ng ating bansa upang magbigay ng tulong sa kanilang mga pamilya. Bagamat may iwan nila ang kanilang mga anak, malalayo sila sa kanilang pamilya, sila ay nagtiis, sila ay nagpaalila. Mabuhay ang sektor ng mga OFW! Tinatawagan ko po si Ma'am Jayjay para po i-representa ang OFW. Si Ma'am Jay, nasaan? Yung mga kababayan po natin natin sa gilid, punuin na po natin to. Kasi po, yung mga iba na nabawian ng permit sa EDSA, papunta na rin po dito! Palakasin pa natin ang ating gilid! Mabuhay ang Pilipinas! Okay. So, labor sector, nandito ba? Habang inihintay po natin ang ating mga tagapagsalita, ibigay muna po natin sa sektor ng mga kababayan, palakpakan po natin si Mamo! Ma'am Emeline, magandang gabi. Sige ma'am. No worry. Magandang gabi ulit! Gutom na ba kayo? Hindi pa! Hindi tayo aayos dito hanggat walang nangyayari sa bagay-bagay na ipinapakiusap natin at pinapakita at pinaparinig natin sa mga dapat marinig. Tama ba? Itaas ang mga kamay! Okay, sabay muna tayo. Duterte! 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 Bring him home! 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 Ito, sandali lang ako magsasalita pero kanina lang may tumawag sa akin kasi meron din mga nagrarally sa EDSA. Tama yung sinabi ni kapatid na Placido na yung mga nasa EDSA ay papunta na rito. So yung kaibigan ko, yung grupo nila ng mga business sector, sa business po ang nirepresent ni Ma'am Ruby na mga kababaihan ay marami-rami po sila, meron po sila 1,000 na membership na papunta na rin po dito. Palakpakan po yung mga nasa EDSA na papunta na rito. Ayan yung mga nasa Ngayon may kaibigan din ako na nasa The Hague, Netherlands. At ang sinasabi ng main media, nung isang araw na nagkaroon sila doon ng malaking pagtitipon, ang sinabi ng main media, 2,000 lang daw. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ba 6,000 yun? Tama ba? 6,000 yun. Ngayon, gusto ko rin malaman ninyo, nasa business sector kung nasaan ako nanggagaling at sa mga kababaihan, sa panahon na ito, kung sino yung may matino na pag-iisip, hindi po pwedeng manahimik lamang. Tama ba? Yung mga nananahimik na mga tao, kasi ayaw nilang magulo ang negosyo nila, ayaw nilang, wala lang chillax lang sila kasi gumagana naman ang negosyo nila. Ngayon ay nasasaktan na sila at sumasali na
At hindi lang sila sumasali, sumusuporta pa, namimigay ng t-shirt, namimigay ng tarpaulin, namimigay ng pwesto, kung saan ilalagay yung mga tarpaulin, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan sa business sector. Higit sa lahat, tayong mga kababaihan, tayo ang liwanag ng bahay, tama ba? Uy, madam! Kung walang mga kababaihan, hindi maliwanag ang kubo at ang bahay ng may bahay. Tama ba? Pero tayo, nakikita ko ngayon dito, marami tayong kababaihan. Dahil hindi na po tayo nakaupo lamang at makikinig at chillax lang, hindi na. Alam niyo ba na ang buong mundo ay nanonood sa atin ngayon? Tayo ay pinapanood at tayo ay sabay-sabay na nagrarally ngayon sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, sa Amerika, New York, sa Belgium, sa the Netherlands, sa The Hague, sa Spain, sa Australia. Ang buong mundo ay sabay-sabay natin ngayon. Kanina tumawag ako doon sa kaibigan ko na nasa The Hague. Ang oras! Yes, mayroon na pong dumating. Ayan na naman po ang mga kababayan natin, taga-suporta. Yes! Salubungin po natin sila. Duterte! 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 Gusto ko lang ipaabot sa ating lahat na tayo ay sabay-sabay, hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Oo, gumagawa tayo ng mga dapat nating gawain. Pero gusto niyo bang malaman kung ano ang pinaka malakas na pamamaraan para ang ating hinaing at ang ating hinahanap ay makuntay natin? Gusto niyo bang malaman yon? Gusto niyo bang gawin ang mga dapat nating gawin araw-araw? Sagot! Gusto niyo bang sabihin ko? Susunod pa kayo? Promise? Sasabihin ko sa inyo, tuwing umaga paggising ninyo, lumuhod tayo sa Panginoon. Basbasan ang buhay natin sa pamilya mo, sa bansa, Liwanag na! si Tatay Digong, at ipagdasal na rin natin ang ating administrasyon kahit ayaw natin sa kanila. Nang sa gayon, mapapabilis ang ginagawa natin hingi at pagdadasal nitong araw na to at sa mga susunod pa na araw. At hindi lang sa umaga,